Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay aming tatalakayin ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang bansa batay sa kanilang komunikasyon at kontekstong kultural. Ang bansang napili namin na kabilang sa mababang antas o low context culture ay ang USA at kabilang naman sa mataas na antas o high context culture ay ang Japan. Sa pag-uulat, ihahambing namin sila sa tatlong aspeto. Una, sa verbal na komunikasyon o paggamit ng salita sa pakikipag-usap. Ikalawa ay sa di-verbal na komunikasyon na kinabibilangan ng kulay, oras, pandama, espasyo, paralanguage at kilos ng katawan. At ikatlo, sa kanilang karakteristik ayon sa kontekstong kultural. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan natin kung paano nagkakaiba ang mga bansa pagdating sa pakikipag-ugnayan at kung paano naaapektuhan ng kanilang kultura ang paraan ng kanilang komunikasyon. Kaya, abangan natin ang aming mga pagpapaliwanag at kung ano nga ba ang kaibahan ng dalawang lugar na ito, ayon sa kanilang kontekstong kultural. Ang mga verbal na komunikasyon ayon sa aming nakuhang impormasyon. Sa bansang Amerika, kapag ang mga mamamayan, kapag sila ay nakikipag-usap, ay direkta nila itong sinasabi kapag sila ay hindi sang-ayon sa sinabi ng kanilang kausap. Halimbawa nilang neto ay I don't agree with you, habang sa Japan naman ay hindi direkta ang pagsasalita. Imbis na sabihin nila ang totoo, ay gumagamit sila ng salita na hindi gaano kasakit sa kanilang kausap. Halimbawa na lang nito ay it might be difficult. Ibig sabihin, hindi pwede. Susunod ay ang bansang Amerika ay malayang pinapahayag ang kanilang opinyon. Ang mga mamamayan dito ay bukas sa palitan ng ideya. Kapag sila ay nakikipag-usap, agad nilang sinasabi ang kanilang opinyon kahit ito ay salungat. Habang sa Japan naman ay iniingatan nila ang mga salita na kanilang gagamitin. Sa halip na sabihin nilang mali ka, sasabihin nilang may ibang paraan siguro. Kasunod, sa Amerika, ang paggamit ng kanilang pangalan ay nagsisilbing simbolo ng pagkapantay-pantay, kahit na ang kanilang kausap ay may mataas na ranggo. Habang sa Japan naman ay may kasunod na san o sensei. Halimbawa nilang neto ay Tanaka-san imbis na Tanaka lamang. Panghuli, para sa bansang Amerika ay ang mga mamamayan ay madaldal o palakwento. Sila ay nakikipag-usap kahit saan at kahit hindi ito formal. Habang sa Japan naman ay kaunti lang ang pagsasalita dahil mas pinapahalaga nila ang nararamdaman ng kanilang kausap. Sila ay tumatahimik muna bago sumagot para magpakita ng respeto. At yun ang mga iilang verbal na komunikasyon sa bansang Amerika at Japan. Salamat! Ngayon ay dumapo naman tayo sa di-verbal na lingwahe. Kung ikukumpara natin ang mga Amerikano at ang Hapones patungkol sa katawan nila, ay sa Amerika ay mayroon silang direktang pagkontak sa mata. Kung saan ay kapag sila ay nakikipag-usap, ay direkta silang tumitingin sa mata ng kanyang kausap. Ito ay itinuturing na tanda ng katapatan at pagbibigay atensyon sa kanilang kausap. Kung patungkol naman sa pisikal na paghawak, ay sa Amerika ay hindi sila gaanong kakonserbatibo o kahigpit patungkol dito. Kaya naman sila ay madalas na nagbibigay ng mga yakap, halik sa pisngi at iba bang paraan ng paghawak sa pisikal na karaniwan nilang binibigay sa kanilang mga kakilala o malalapit sa kanila tulad ng kanilang mga kaibigan, kapamilya at kanilang mga kasintahan. Tumungo naman tayo sa paralengua o paralanguage. Kung ikukumpara natin ang mga Amerikano sa mga Hapones, ay ang paralanguage ng mga Amerikano ay hindi sila gaanong nagbibigay ng diin sa tono ng boses nila, kumpara sa mga Hapones. Kaya naman hindi nila ito masyadong binibigyan pansin.
Alam niyo ba na ang mga Amerikano ay super friendly? Kaya naman kung tutungo tayo sa pandama, ay ang mga Amerikano ay kung ikukumpara ito sa mga Hapones, ang kanilang mga pisikal na paghawak ay mas tanggap at karaniwan na ito sa kanila, lalong-lalo na sa mga malalapit sa kanila, tulad ng kanilang mga kaibigan, kapamilya, o mga kamag-anak o kasintahan. Bagamat mahigpit man ang oras para sa mga Hapones, ay ganoon din naman para sa mga Amerikano. Ang kanilang pagiging maaga ay napakahalaga. Ngunit, kung ikukumpara natin ito sa mga Hapones, ay medyo flexible naman sila. Kung babase naman tayo sa kulay, sa USA or sa mga Amerikano, ang kulay puti ay simbolo ng kasal. Kung makikita ninyo ang mga kinakasal, ay nakakakulay puti ang kanilang gown. Pero, ang kulay itim naman ay simbolo ng libing. Kaya makikita ninyo lahat ng tao sa libing ay nakakulay itim. Ang panghuli naman ay ang espasyo o ang proxemics. Sa USA ay mayroon silang mas malaking personal na espasyo kumpara sa mga Hapones. Kaya kapag sila ay nakikipag-usap, mapapansin ninyo na hindi ito gaanong kalapit at mayroon itong distansya sa isa't isa. Sa katawan, ang mga Hapones ay gumagamit ng pagyuko bilang pangunahing anyo ng pagbati at pagpapakilala ng paggalang. Ang pagtingin naman ng direkta sa mga mata ay maaaring may tuturing na agresibo o walang galang sa kultura. Sa Japan, malaki ang halaga ng tono ng boses, bilis ng magsasalita at ekspresyon ng muka sa bahagi ng di-verbal na komunikasyon. Sa pandama naman, mas limitado ang paggamit ng pandama sa komunikasyon sa Japan, maliban sa mga malalapit na kaibigan o mga kamag-anak o kapamilya. Sa pandama naman, mas limitado ang paggamit ng pandama sa komunikasyon sa Japan, maliban sa mga malalapit na kaibigan at pamilya. Sa oras naman, sa Japan, ang pagiging maaga ay itinuturing na pundasyon ng paggalang at pagiging mapagkatiwalaan. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa oras ng ibang tao. Pagdating naman sa espasyo, ang mga tao sa Japan ay karaniwang mas komportable sa mas maliit na personal na espasyo kumpara sa ibang mga kultura tulad ng Amerika. Tumungo naman tayo sa kulay. Sa Japan, ang kahulugan ng mga kulay ay naiiba sa Amerika. Halimbawa, ang puting kulay ay tradisyonal na ginagamit sa mga libing upang simbolo ng pagdadalamhati at paglilinis ng mga espiritu ng mga taong namayapa o mga taong namatay. Sa kabilang banda, ang kulay pula ay tinuturing na simbolo ng kasiyahan, good luck, at proteksyon laban sa masasamang espiritu. Kaya't ito ay karaniwang ginagamit sa mga pagdiriwang at masayang okasyon. Tumungo naman tayo sa mga kulay. Sa Japan, ang kahulugan ng mga kulay ay naiiba sa Amerika. Halimbawa na rito ay ang puting kulay ay tradisyonal na ginagamit sa mga libing upang simbolo ng pagdadalamhati at paglilinis ng mga espiritu ng mga taong namayapa o mga taong namatay. Sa kabilang banda, ang kulay pula ay tinuturing na simbolo ng kasiyahan, good luck at proteksyon laban sa masasamang espiritu. Kaya't ito ay karaniwang ginagamit sa mga pagdiriwang at masasayang okasyon. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang pagkakaiba ng komunikasyon ayon sa kontekstong kultural ng USA at ng Japan. Sa USA, nakabilang sa low context culture. Una, direkta ang komunikasyon. Inuuna ang malinaw at tuwirang salita kaysa kilos o pahiwatig. Sa Japan, nakabilang naman sa high context culture. Una, hindi direkta. Hindi direkta ang kanilang komunikasyon.
mas mahalaga ang tono, kilos, at pahiwatig. Ikalawa, pinapahahalagahan ang individualismo, kung saan mas mahalaga ang personal na opinyon kaysa grupo. Ikalawa, mas pinapahahalagahan ang collective o grupo kaysa sa personal na interes. Ikatlo, inuuna ang gawain bago relasyon, kaya mas mahalaga ang trabaho at resulta. Ikatlo, inuuna ang relasyon bago ang gawain, kaya tiwala at respeto ang basehan bago ang trabaho. Ikaapat, sila ay mahigpit sa oras dahil para sa kanila, time is money. Ikaapat, flexible sila sa oras dahil mas mahalaga ang relasyon kaysa formalidad ng oras. At ikalima, mataas ang pagpapahalaga nila sa pagiging prangka at bukas. Kaya, normal lang ang pagtutol o pagkakaiba ng mga opinyon at mga opinyon at saloobin. At ikalima, madalas nilang iwasan ang direktang pagtutol at gumagamit ng magagalang na paraan gaya ng I will think about it. Sa kabuuan, pakikita natin na ang USA ay mas tuwiran at individual, habang ang Japan ay mas hindi direkta ang nakatuon sa grupo at harmonya. Habang ang Japan ay mas hindi direkta at nakatuon sa grupo at harmonya.